po, magandang hapon. Today is Friday. Ayan. So, bali yung ating mga poste po dito sa may front extension. Pinipinish na lang siya. Pero wrap finish lang po ito kasi lalagyan po natin siya ng deco stone. Yung deco stone, i-deliver na po today. Tsaka yung additional na tiles. So, ang pinaka-setup po ng ating main gate, ng ating front extension, dito po yung main gate, dito po yung ating pedestrian. So, sa amin kasi talaga, hindi kami nagtatapat-tapat. Pero ito namang gate, yung pinto naman maliit. Pero yung talagang sobrang tapat. Anong tawag dito? Dito po kasi, pinto. So, kung dito kami magpe-pedestrian, tapat. So, nag-decide na lang po kami ni Ray, naging suggestion namin kay Mama, harangan na lang po namin dito. So, bali, dito po sa Lumina, 150 lang yung height, tapos 75 yung concrete, tapos 75 din yung grills. Ayan. So, dito, tatanungin ko si Ma'am kung ano yung design ng gate niya. Ayan, plastering, pinapantay niya yung ating poste. May nakaabang na rin po tayong mga wirings dyan para sa ilaw. So, ito pong baba, konti-konti na po siyang lumuluwag. Yung bathroom, okay na yan. Magkakaroon po kami ng demolition dito. May tinatapos lang yung team natin sa kabila. Kaya, sa mga susunod na araw, baka dito naman po sila magkaroon ng demolition. So, dito nga po pala yung kitchen ni Ma'am. Picturean ko na lang muna. Yung bathroom pala natin, okay na. Dito po pala sa taas, natapos na po yung 3-room partition. So, ang kulang na lang po dito yung ating PVC panels, pintura, tsaka yung ating hallway. May hallway tayo dito. So, ito po, natapos na po ata nung isang araw o kahapon, yung ating 3-room partition. Nalagay na rin ni Ray yung ating 3 pinto. Ayan. Actually, may pinto to kaso ayaw ni Ma'am. So, mas okay to. Ito po yung ating SF na meron na siyang 2-room partition tsaka kisame. So, yung mga natira, pinagbabaklas po, na-reuse. Ayan. So, ginamit po ulit. Tapos, ito po kasi is magsaserve na siya ng insulator. Meron na po tayo dyan insulation foam, wirings, tapos itong Hardiflex. Binalik natin. Sayang po kasi. So, 3 kwarto. Itong isa, pwede pa, single bed, pwede po dito. Tapos, kada room po merong apat na pin lights na abang tsaka isang center light. Maglalagay na rin po tayo dyan ng, alam ko meron dito sa likod niya itong outlet eh. Hello po, update po tayo dito sa ating Athena SF. So, yung Athena SF po natin, ang gusto ni Ma'am, tanggalin na po yung para sa kwarto. Kwarto po kasi ito. So, pinatanggal niya to. Pinatanggal niya rin po yun. So, ganito na po siya. Maluwag na. Ayan. So, hindi pa ni Ma'am ma-figure out yung pwesto ng kanyang bar counter tsaka kitchen countertop kasi hindi niya pa nakikita ng personal. Kaya, I suggest na puntahan niya yung unit. Para siya talaga po ang magpwesto. Ayan, kasi mamaya baka ako po yung mag-decide tapos hindi ni Ma'am magustuhan, magkakaroon ng problema. Pero ito nga yung sinasabi ko kay Ma'am, since extension po etong part na to, ito po yung kwarto dati, may leaks po yan. So kaya ito pong part na to sinadjust ko sa kanya i-wall tiles instead na pintura. So pinili ko po yung plain white, same lang sa mga
dati kong clients. Kasi kung may design po yung tiles na ilalagay ko dito, tapos yung backsplash niya, countertop niya, may design, kontra-kontra na. So parang ang nangyayari, imagine niyo tong paste na to na kulay puti. Imagine niyo yan na parang tiles, na plain tiles lang, plain white na tiles. Iuurong mo lang siya dito. Ayan po. So, natanggal na po yung ano dito yung bintana, tsaka yung pinto. So, ito po, aasintadahan yan. Hanggang dito po yung aming bawas sa may hagdan. Tapos dito sa part na to, maluwag na. So, hindi po natin sinagad, hindi po natin yan sasagarin. Ang naiisip ko po ilagay dito is cove ceiling. Tapos, dito po, meron silang dining. Ang naisip ko naman po ilagay dito sa part na to is flat ceiling na lang. Flat ceiling na lang po tayo. So, bali, ang nilagay na lang po dito is yung ating isang pinto. Wala nang bintana kasi hindi na kaya. So, maluwag na siya. Meron na ito. So, bali, ito po yung unit ni ma'am. Binilihan namin siya ng moldura. Ito po. Ito yung gagamitin namin dito sa may poste. Ayan. So, sa amin kasi, nilalagyan namin ng konting arte. Kaartehan ba? So, ito po yung ilalagay namin dito. Parang design lang. Ito po is parang nasa 270 sa all home. May mga ibang design pero wala na pong stock. Ito na lang. Ang pinakalaman po nito is styro. Styro siya. Tatanggalin tapos ipapalit po namin semento. Tapos parang dagdag design lang po siya dito sa ating gate. So yung isang haba nga po pala is 1 meter. Since kulang, dalawa po yung binili namin. Dalawa yung binili namin na ganito. Ayan po ang itsura niya. So baka po mamaya i-install na rin po yan ng ating tile setter. Dito po sa loob, ito pong demolition namin dito sa loob, yung pagpatatanggal po namin ng mga pader is naging suggestion din to ni ma'am. So ayan, bali kinikinis na, pinipinish na para pumantay. Pero ito po naiisip ko dito, lagyan ng cove ceiling. Tapos dito sa maliit na area, pwedeng drop light, pwedeng drop, pwedeng cove. Tapos doon po sa may kitchen area is flat ceiling na. Para may konting highlights. Pagdating po pagpasok mo sa loob, di ba, parang wow, may cove light. So, ayan, ang luwag na niya. Tapos kahapon po ito yung pinto tsaka bintana. So, ito po yung naka-asintada na para pantay na siya dito. So, today po, preparasyon na para sa pag-install ng tiles. Ito. So, yung pinaka-step po ni Lumina parang nasa 20 lang to nasa 20. So, ang ginagawa ng Team Ray, nilalaparan po hanggang dito. So, kuha ako ng isa. Ang
Ang kulay po nito is gray. Ayan, 20 by 100. So kung mapapansin nyo, meron na po siyang mga cut. Kasi nasukatan na siya. Ang unit ni ma'am, nakaka-excite kasi first time namin magkaroon ng Athena SF na full renovation. Full renovation po ito. Tsaka lumawak na po talaga siya. Tapos kahapon, natapusan ni Kuya Bok yung ating roofing trusses. Parang napansin ko, meron na rin po siyang primer. Ayan. So, sakto lang na nandito na po yung ating mga PVC roof. Ayan, nakaabang na. So, ito yung sinasabi ko para hindi rin po ma-delay yung ating gawa. Dapat yung mga materials naka-ready na. Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Today is Friday. Ayan. May lakad lang kami ng Saturday, Sunday. Kaya Friday, update na tayo. So, netong mga nakarang araw is nakapaglatag na po para sa ating roofing trusses. Ayan. Then, ito nga po is primer na rin po yan. So, sa mga susunod na araw, pwede na rin pong ilagay yung ating UPVC roof. Tapos, yung kabilang side, lalagyan po natin yan ng polycarbonate. So, dito po sa may harapan, ang gusto ni ma'am is deco stone. Ayan, deco stone siya. 4 box po ang nagamit namin dito. Tapos, meron tayong nilagay na moldura. So, dito po sa may front extension sa gawa ng Ray House Makeover, lagi tayong may pa-drainage. Yung drainage natin na parang kanal, is itatayos din po yan. Ayan, may abang lang po tayong floor drain, dalawa po yan. So, bali ang kulang na lang po dito is yung materyales para sa gate. Tiles para dito sa my front extension. Tapos dito nga po pala, ayan, naasintadahan na yung part na to para pag nag-roofing, ayan, matatakpan na, tapos flashing na lang po sa pinakataas. Tapos dito nga po pala, pinalagay ni ma'am yung kanyang pinalipat yung kanyang pinto. So dito na po yung kitchen ni ma'am. Straight na lang po yung kitchen ni ma'am. Hindi na pinasagad. So kahapon po ata ito ginawa. So nakaabang na yung ating kalan. Then yung ating lababo nakaabang na. So pag ganito kasi malitang space, mas maganda rin talaga na ganito na lang po yung maging pinaka-setup nyo. Ayan. Tapos, dito kasi malit din halos. So, sabi ni ma'am kung maglalagay siya dito ng, tawag dito ng bar counter. Parang lilita yung kanyang dining eh. Pero para sa akin, parang okay na kahit walang bar counter. Ayan. Ito po yung UPVC roof na gagamitin doon sa may labas. Ayan, naka-ready na. Sa Wilcon po namin to binili. Halos umabot din po ata ng 30,000 si ma'am. Wala bawal po yung yero. Bawal yung yero sa alumina. Lalo na dito sa Phase 6. Pag naka-yero ka, baka po ma-hold na naman kami katulad po dati. Ayan. So, dito po sa unit ni ma'am, naglagay din po kami ng floor drain sa taas. So, yung babagsak na tubig dyan, dito na po yan lalabas. So, ito po, hindi po yan nakakain sa poste. Nakatabi lang po siya, kumbaga, inabang na namin siya bago kami nag-plastering. Ayan. So, bali dito po sa loob, nasa-set up na sila ng cove ceiling. Ayan. Cove ceiling.
pati dito sa may TV area nila o dining. So kung ako kayo ma'am, huwag na siya mag-bar counter. So dito po, naglalatag na sila Kuya Limuel, tsaka si Dodong ng ating cove ceiling. Ayan. So maglalagay tayo ng cove ceiling dito, tsaka dito po. So, itong pinakababa, huli na po natin tong itatiles kasi andito pa po yung the rest ng materyales, mga gamit. Andito po siya. So, doon po sa pinaglalagyan po natin ng mga ilaw, ayan po yung ginagawa namin. Nagdadagdag po kami ng mga metal parings para kung sakaling medyo mabigat po yung ilaw, kaya po ng ating metal parings kasi madami tayong inabang tiyan. So, dito nga po, merienda muna kayo. Yung bathroom natin, kisame, wala pa yan. So, dito muna tayo. Dito po, okay na yung hagdan, na tiles na. Ayan, pwede na natin tapakan. Kahapon, pumunta yung may-ari, hindi siya dyan nakatapak kasi nga bago lang. So, dito po sa taas, ang kulang na lang po dito, yung ating hallway grills. Yan, yung pinaka-railings. Tsaka po yung ating mga PVC panels. Ayan. So, dito po, masilyado na po ito. May flat na rin po ito. Final paint na lang ang wala. So, andito na rin naman yung mga ibang accessories ni ma'am. Ayan. 3 kwarto pero mapapansin nyo hindi kami nagtatapat-tapat. Ayan po. Hindi tapat-tapat. Pero still kaya pa rin po talaga siya ng 3 kwarto. Ayan. Yung isa, medyo malaki talaga siya. Pero ito pong Athena, 2 kwarto lang talaga siya. Pero si ma'am kasi gusto niya 3. So, pwede naman natin gawa ng paraan. So, ang kulang na lang sa taas, PVC panels, hallway grills, pintura, tsaka mga accessories. Ayan po. So, dito po sa unit ni ma'am, halos naglalaro po sa white, gray, may touch ng brown, may touch ng black, parang ganun eh. So, ito, bilangan mo ng PVC. Dito. Kung ilang PVC panels ang magagamit. Tsaka dito. Picturean ko pala. Asan na? Ha? Hello po, magandang hapon. Update po tayo. Ito po yung Athena SF namin na full renovation. Ayan. So, bali yung materials po ni ma'am, halos kompleto na to. Ang wala na lang po yung mga pang-kisame, tsaka po yung pang-gate. Tsaka po yung tiles po natin dito sa may harapan. I mean, dito sa may garage. So, okay naman po dito. Nakamasilya na rin po yung ating mga poste, pati po yung the rest ng wall. Ayan, meron na tayong masilya. So, nagpaad nga po pala ako ng mga metal parings, tsaka po ng C-channel. Nagagamitin po natin dito sa ating framing, dito po sa ating front extension. Tapos, naglagay din po pala kami dito ng insulation. So, bali, ito yung unit ni ma'am na pinasarahan po ng yung bintana, sinarahan. Tapos, naglagay po kami ng niche sa bathroom. So, bali, dito po sa loob, ganyan na po yung itsura niya. Napansin ko po yung ating hagdan, meron na po siyang cover. Ayan, may cover na yan. Tapos, meron na tayo nakalatag na metal framing para po sa ating cove ceiling po dito sa ating sala area, dining, pati po sa kitchen meron na. Pabilang ako ng PVC dito. PVC panels, tsaka dito, parehas. Tapos plain white na doon.
Kasi sa taas, di ba 30 na? Bilangin ko na. So, bali dito po maglalagay po tayo ng foam. So, ang kagandahan lang na naglagay tayo ng foam, natakpan. Natakpan po yung ating, yung semento po dito, natakpan yung ating pinaka-semento. So again, naglalagay po tayo ng maraming metal paring sa gitna na part kasi kung mabigat po yung ating ilaw, marami po siyang kakapitan. Minsan pag malaki rin po yung ilaw, mas maganda po marami tayong nakalagay na metal parings dito. So ito po, wiring sa lang po ang kulang niyan. Tsaka po yung PVC panels. So, bali dito naman po sa ating kitchen, nag-start na po tayo mag-wall tiles. Ayan. Diet siya. Ayan na yung ating kitchen. So, ito po yung lagi kong sinasabi at ina-advise na sa pinaka-kitchen natin, mas maganda na po yung tiles na lang. Plain white na tiles, para lang din yung pintura. Pag nalagyan niya siya ng tile grout, di nyo na makikita yung mga dugtungan. So, kahit magkaroon ng leaks dyan, hindi tayo mangangamba na yung ating pintura is matutuklap o lolobo. Pero sabi ko rin naman sa vlog ko na dapat yung ating slab, yung ating pader is naka-maintenance po ng waterproofing para maiwasan din yung pagkakaroon ng leaks. So, mas advice ko po yung 30 by 60 para hindi rin po mahirapan yung mag-i-install. Mabigat po kasi yung 60 by 60. Ayan. So, kung mapapansin nyo, lahat na white, pero ito pong nandito sa may backsplash. Ano lang to, di ba? Ano yan, madam? Oo. Temporary lang to, ma'am. Baka makita mo, ma'am, meron ka ng backsplash. Temporary lang po yan, hindi po yan nakadikit. Kailangan lang po namin ng guide. Kumbaga, nag-abang lang po si tile setter dyan. Ayan, si Kuya John. Uy, merienda na kayo dun. Ayan. So, ganyan na po yung itsura. Ang ganda na. Ang kagandahan kasi sa tiles, malinis tingnan, magandang tingnan, maliwanag tingnan. Ayan. Pinapa-estimate ko na po kay Ray yung ating mga PVC panels na magagamit para isang orderan na lang. So, imagine, ang lawak na po ng unit ni ma'am. Ayan po. Update po tayo dito sa unit ni ma'am. So, bali nung nakaraan, yung hagdan niya okay na. Na-install na po yung ating 20 by 100 na tiles. Tapos, nalagyan na rin po ng cover yung ating hagdan. So, ito po, bakal po to dati. Nilalagyan din nila ng adhesive. Tapos, nilalagyan nila ng masilya. Para po mapinturahan namin yung pinaka-riser. So, bali dito po sa taas, ang kulang na lang po dito is yung ating hallway. Ayan, hallway na lang ang kulang dito. So, dito po, binilihan namin si ma'am ng exhaust fan na pang bathroom tsaka pang kitchen. Ayan, so naglalagay pa rin kami kahit may rain shoot na naglalagay pa rin po kami ng exhaust fan. So, dito, yung hinihintay po namin PVC panels na order ko na. Kaya, baka po sa mga susunod na araw, meron na itong kisame na PVC panels. Tapos yung tares po ng unit is minamasilyahan na rin. So, dito naman sa amin, if ever mauna yung pagkikisame, o yung pagtatiles dito sa baba, iingatan na lang. Konti na lang pala yung ano mo, semento, tsaka adhesive. So, bali, ito na yung wall tiles natin. Halos tapos na yung part dito. Ilalim na lang po ng kitchen, ng lababo.
metal framings, kasado na yan. Ang hinihintay na lang yan, yung ating PVC panels. Na ngayon po is na-deliver na. Ito. So, mostly plain white lang po tayo. Plain white tayo sa taas, tsaka po sa kitchen. Tapos ito po sa may sala is naka-brown po yung ating gagamitin na PVC panels. Ayan. So yung ating mga poste, yung dito po sa labas nakamasilya na yan. So pag pininturahan po yan, isang anuhan na lang. Kasi hindi pa po kami nakakapag-tiles dito. Kaya ang mangyayari dyan, standby muna yung ating skim coat. Pwedeng pahira na po yan ng flat. Then tsaka na po namin yung papapinturahan ng kulay ni Lumina. Eto, Sep, pantayin mo nga to, Sep. Pag ano, eto. Lagyan mo na lang ng metal parings, no? Medyo, gumewang-gewang na eh. Sa unit talaga ni Lumina, may mga part po talaga na hindi pantay. Sa gawa, ayan, given naman yon. So, pagdating ng renovation, pwede naman po yan gawan ng paraan. Ayan. So, nung mga nakaraang araw, nakapag-grouping na rin po sila Kuya Bok. Nalagyan na rin po ng insulation. Naglagay kami ng insulation kasi meron pa pong sumobra dito si ma'am. So, ito po, lalagyan din po siya ng metal spandrel. So, ito, kung mapapansin nyo, ang pinakatukod namin doon lang, tsaka dito po sa may gilid. Kumbaga, dulo-dulo lang. Pero nagpadagdag po si Ray ng parang brace dito para kahit paano po, matibay. Alanganin po kasi yung parang parang off-tingnan pag ang daming tukod. Pero ito naman po, kaya naman po yan. Kaya naman po yan. Maglalagay pa yata tayo ng wiring dyan. Diyan sa may washing banda. Diyan yata. Oo, diyan yata. So, ito, pinag-iisipan ni ma'am yung tiles na ilalagay niya dito. Pero kasi kami, ang prepared po talaga namin dito is 40 by 40. Hindi pa namin na try yung 30 by 60. Baka po kasi magkaroon ng problema. Pero, itatry kong sabihin kay ma'am na mas maganda 40 by 40. No need naman talagang makuha mo yung pinaka-prepared mo na design ng tiles. Kasi ito naman po is gagawing parking area. So, matatakpan lang din naman yung tiles natin. May mga gamit tayong ilalagay. So, I think, as long as babagay po sa team yung renovation, may white, may gray, may black, may brown, okay na po yun. Pero mas prepared ko talaga 40 by 40 dito para hindi magkaroon ng problema. Mas gamay namin ang 40 by 40 dito. Okay na. Ito sa may washing. Anuhan mo na nga doon. Formahan mo na ng saksakan din. Oo. Tabi ng gripo.